Dito naman tayo, Bay. Ito na. Nais ng liderato ng Kamara na gawin na ring libre ng PhilHealth ang dialysis at chemotherapy medicine. Yun. Malaki may tutulong yan. Kasunod yan ang nakatakdang pagpapatupad ng libreng mammogram at breast ultrasound sa mga kababaihan na miyembro ng PhilHealth. Nasa linya po ng aming telepono si Iloilo 1st District Congresswoman at Deputy Majority Leader din po ng Kongreso. Walang iba kundi si Dr. Janet Garin. Magandang umaga po. Ano ba tatawag natin? Doktora, Congresswoman? Magandang umaga po, Ma'am Janet. Magandang umaga rin sa iyo, Sec Erwin. Tawagin mo na lang akong Doc Nanay. Doc Doc Nanay. Kasama ko si Bay Aljo Bendijo. Mayong na udto ma'am, ay butag. Ay, Udto. Kong, ito na nga, nakausap natin yung gusto kasi ni Speaker na since kaya naman palang ilibre yung mammogram at saka breast ultrasound, basta at sa ilalim ng konsulta, baka pwede na rin, sabi ni Speaker, na baka pwede naman PhilHealth, ilibre na rin yung gamot sa dialysis or chemotherapy. Ang pangako nila, doktora, sa amin ay pag-aaralan nila at kagad sila magbibigay ng feedback. If ever daw, baka kayanin, hindi naman lahat kagad, kundi pag yung mga doon sa mga mahihirap muna na kababayan natin na nagda-dialysis, nagki-chemotherapy, baka yun muna ang unahin o yung mga nasa middle class muna. Ano ho reaction niyo rito, Kong Janet? Napakaganda po ng panawagan at advokasya ni Speaker Martin regarding sa ating renal patients at yung mga may cancer. Opo. Kasi, Sec Erwin, tama po kayo eh. Kung titingnan po natin, ang PhilHealth kasi ay health insurance. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng tao mag-renal failure. Hindi lahat ng tao magkaka-cancer. So, sa ratio and proportion, kaya talaga siya. Kaya maganda yung panawagan nyo na yan. At nung ako nga nagtanong-tanong, nung narinig ko sa inyo ang magandang balita na yan, masakit rin pala talaga sa kidney patients, yung erythropoietin. Yung gamot na ginagamit habang nagpapadialysis sila. Kasi, syempre marami silang mga maintenance. Tsaka kaya talagang i-cover ng PhilHealth. Tanggalin na lang ng PhilHealth yung ibang mga unnecessary packages na hindi naman kailangan. Ito yung sakit na sinabi mo, Sec Erwin, na ito nga yung parang ipinaglalaban ni Speaker Martin Romualdez, yung mga renal patients at cancer patients. Ito yung kapag meron kang kamag-anak or kapamilyang nagsasakit nito, talagang ipo-pull down ang inyong economic status. Kaya talagang napaka-importante nito at kaya ito ng PhilHealth. May idea ka ba, Doc Janet, na magkano itong mga gamot is binabanggit mo kanina? Magkano ba ito? At saka yung pang-chemotherapy na gamot, magkano ho ba ito? Will you happen to know? Ang erythropoietin kasi is hindi yan lalagpas ng 1,000. No? Ipagpalagay Mahal pa natin. Pero kung 3 times a week gagamitin, mabigat na rin, di ba? Kung 12 times mo gamitin a year, a month, malaki na rin. Yes. Yung sinasabi kong hindi lalagpas ng 1,000, Yun ang yun na pinakamura. yung sa 1 week. 3 or 2 ang gagamitin niya. Pero, mabigat pa rin yun. Kasi, Lalo sa mahirap. marami silang gamot at kailangan nila ng nutritious na pagkain. Tama. Yung pang-chemotherapy, Kong, may idea ka ba kung magkano ito mga inaabot? May mga nagsasabi, 6,000 daw. Yung gamot lang. Ang chemo kasi is depende sa klase ng cancer at depende sa kombinasyon na gagamitin. Pero sabihin na natin, ilagay natin ng range between 5 to 10,000 per course. Minsan yan gagawin nila, let's say, 5 days per week for 1 month. Okay. So yun talaga yung grabe ang bakbakan sa pangangailangan. Alright. So ano na to, Doc Nanay, Congressman Janet, this is Aljo Bendio, ma'am. Libre na ito, gamot at yung dialysis, yung proseso niyan, at sa lahat ng ospital o kaya clinics. Kaya pag-aaralan daw ng PhilHealth. Tama po ba, Kong Janet? Pag mga pinag-aaralan yan, understudy ng PhilHealth. Yes, tama po yan, Sir Erwin. Pero ang dapat talagang pag-aralan ng PhilHealth,
Kasi minsan, kaya yan nagiging mahal kasi mali ang costing nila. Kagaya na lang nung nangyari nung nakaraan na COVID testing. Ang binigay nila na package, 8,500 per test. Samantalang ang computation ng World Health Organization ay dapat between 1,500 to 2,000 lang yan. So ang mga traders, ang mga suppliers, hindi naka-curtail. So ito, sa chemotherapeutic agents, alam naman natin yung cost. So dapat pag mag-compute yan, tsaka buong Pilipinas naman ang covered ng PhilHealth, negotiated yung presyo na mababa with the same brand and the same quality. Kaya yan ng Department of Health to negotiate. Alright. Maraming salamat Kong and Dr. Janet Garin ng Iloilo First District. Mabuhay po kayo. Good morning po. Thank you po. Maraming salamat, Sec, at sana po para po sa mga kababaihan at sa mga kabataan, maging boses namin kayo sa Senado. God bless po. Salamat po. Maraming- Nasa linya na si PhilHealth Vice President Ray Balena. Sir Ray Balena, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendio po. Good morning. Good morning, Kong Erwin, at magandang umaga, Sir Aljo, at sa Morning mga po. taga-subaybay po ninyo. Yan. Sir, Morning po. congratulations ha. Did a well job, a very good job. Marami pong natuwa ng mga kababaihan na itong mammogram at saka breast ultrasound ay kasama na sa konsulta package, pero hindi naman automatic ito. Pero pag sinabi lang ng doktor, pag nagpa-exam ka, kailangan mo magpa-mammogram. Ayun, papasok na yun as libre. Ayun. So hindi basta-basta napupunta ka kay doktor. Dok, kailangan Yes, po magpapamammogram. Kailangan ilagay sa reseta May ni doktor. proseso, May okay. proseso pa rin. Yes, Pero yes. at least libre na Libre ngayon. na. Tama po, Sir Ray? Kong Erwin, maganda na nasabi nyo yan kasi para ma-manage natin yung expectation ng mga kababayan natin Ayun. sapagkat baka mamaya ay basta na lang nila i-request ito. Pero tama, yung atin pong konsulta package provider pa rin po ang mag-a-assess kung kailangan based sa mga risk factors ng pasyente at kung talagang may risk yung pasyente, talagang dapat niyang i-recommenda yan kasi may bayad tayo sa kanila. At dapat nilang ipagawa yan, Kong Erwin, Opo. ng libre, walang bayad. So pag ibig sabihin, pag may duda si doktor, sasabihin niya doon sa pasyente, ito magpamammogram ka, riresitahan kita, dalhin mo ito doon sa Tama. hospital na under konsulta ng PhilHealth. Ayun, Opo. ganun pala yun. Tama po yan, tama po. Alright. Sir, pangalawa, kausap ko ho yung mga opisyal ho natin sa PhilHealth. Dahil nga Yes, po, sir. ang gusto naman ngayon ni Speaker Martin Romualdez, baka po pwede naman daw ilibre na yung mga gamot sa dialysis at saka chemotherapy dahil medyo mabigat-bigat. Kahit na lang siguro, unahin na muna yung mga mahihirap at saka yung sa mga minimum wage earners, baka po pwede. Ang sabi naman ho sa akin ng mga katauhan ho ninyo, pag-aaralan ho nila ASAP ito at bibigyan ho kami ng feedback. Kumusta na ho itong pag-aaral ng PhilHealth regarding this matter? Yes, tama po kayo, Kong Erwin. Talagang yan ay tinitingnan na po. Sa ngayon, wala pa ho tayong update sapagkat yung nasabing meeting parang a few days ago lang po, Tama. Kong Erwin. Opo. So, makakaasa po kayo na kung meron po tayong development dito. Kong Erwin, dito po sa programa po ninyo, ibalita po natin yan. Ayun. Salamat naman. you po. Aha. Opo. At saka, lastly po, may nabanggit ko kayo, mukhang maraming kababayan natin hindi nakakaalam, libre na pala ang diagnostics exam by Aljo. Oh. Under sa konsulta. Mm. Tama po ba yun? Yes. Under sa konsulta program ninyo, libre na po yung mga x-ray na yan, mga kung ano-ano man dyan. Basta nasa konsulta package. Tama po, Kong Erwin. No? Meron tayong kabuuang 12 mga laboratorio na kapag kinailangan ng pasyente at nirekomenda ng kanilang primary care physician, ipapagawa po sa kanila ito ng libre. Nabanggit nyo, x-ray, Opo. yung pong kailangan matest for kidney condition, creatinine, yung pong urine test, yung stool test, yung pong fecal occult blood test, at marami pang iba, Kong Erwin, ay kasama po yan. So tama po, ganun pa rin ang ating rule. Pagka kinailangan ng pasyente at nirekomenda ng doktor, ipapagawa po yan ng libre. Meron din pong gamot Kong Erwin, huwag natin makalimutan. Ayun. Sir, ito, meron hong pahabol na teksto sa amin dito. Yes, Kailan po magsisimula itong mammogram at libreng breast ultrasound? Is this ongoing na? Basta magparehistro lang sila or ang sabi kasi last
In April. April pa ho ito mag-uumpisa. Tama po ba, Sir Ray? Kung Erwin, yung ating konsulta package ay existent na po ito. Okay. At yung pong karagdagang mammogram tsaka breast ultrasound, ang commitment po natin dyan ay operational by June of this year, pero pwedeng mapaaga po yan kung mabilisan natin na yung mga kinakailangang IT system dyan at yung paglalabas ng guidelines. So, June po, pero pwedeng mapaaga po yan, Kong Erwin. Sige, maraming salamat. Maraming salamat po, Ray Balena. Magandang umaga po sa inyo dyan sa PhilHealth. Thank you po. Salamat po, Kong Erwin, sa inyo pong suporta sa PhilHealth. Walang anuman po. Salamat din po, Sir Aljo.